Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Biyernes, September 13, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, mga talatang 39 hanggang 42. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mga mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata, at makakita kang mabuti, sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahawin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Lahat tayo inaasahang maging isang Kristiyanong ehemplo sa ating mga kapwa. Totoo naman yun, sapagkat yun ang utos ng ating Panginoon. May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin namamalaya na nakakasakit na tayo ng damdamin ng iba, kung saan mas nakikita pa natin ang mga kamalian ng iba kaysa sa sarili nating mga pagkakamali. Tama naman, sinasabi ng Panginoon, napapansin mo yung puwing ng mata ng iyong kapwa, ngunit ang nasa iyo'y gatahilan. Diba? Parang yung pinaglagarian ng troso, puwing ang nakita niya, pero ang nasa kanyang mata, troso. Yun ang sinasabi dito eh. Tila nawawala sa ating pagkatao ang kababaang loob, at mas nananaig ang kalapastanganan at pagmamataas. Itinuturo sa atin ang Ebanghelyo na sa halip na pinupuna natin ang iba sa kanilang mga ginagawa, ay dapat din nating pagnilayan muna ang ating mga sariling gawain. O naman, tingnan din muna natin na baka marami ding napapansin at napupuna at kapuna-puna sa ating mga ginagawa, samantalang tayo mahilig magpansin sa mga ginagawa ng ating kapwa. Ang bunga ng mga gawa ni Juan ay nakatuon lamang para sa kanya. Hindi sa atin ang sisi, kung hindi kay Juan lamang. Sa ganitong paraan, ang tangi lamang nating maibibigay sa kanya ay ang paggabay tungo sa kabutihan. Ang sino man na mas kumikilala sa sariling pagkakamali ay siyang kinalulugdan at pinagpapala ng Diyos. Kaya nga daw kung ikukumpara natin ang ating sarili, humarap tayo sa korsipiyo ng ating Panginoon. At dagukan natin ang ating dibdib, ang ating sarili, sapagkat kung ikukumpara natin ang ating sarili sa ating Panginoong Yesus, katiting lang tayo sa dami ng ating mga pagkukulang, para daw tayo ay maturuang magpakumbaba. Ang ipagkumpara natin sa ating sarili, hindi ang ating kapwa, kundi ang ating Panginoong Yesus. Inaanyayahan tayo ni Jesucristo na maging katuwang niya sa pagpapastol ng kanyang mga tupa patungo sa tamang landas. Inaanyayahan tayo na sumunod sa kanyang yapak at mamuhay ng tama at maging isang ehemplo sa ating mga kapatid na Kristiyano. Ang dapat na maging natin ay example tayo na susundan, tutularan ng ating kapwa. Hindi nagiging katitisuran, kundi sa pamamagitan natin, marami ding maglilingkod at susunod at magpapatawag na mabuting Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga ang dapat nating gawin, iwasan ang mga mapanghusgang pagtrato sa ating kapwa. Gumawa ng isang bagay na makapagpapatunay ng iyong malasakit sa kapwa sa araw-araw. Kaya ipakita natin yung pagmamalasakit, hindi pagpuna sa ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.